Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Blackpink Christmas Party sa Malacanang. Nako, sa kabila ng mga sakuna sa bansa. Nako, nakuha pa po nilang magpa-Blackpink mga kababayan. Di ba? So yan mga kababayan, bago po natin simulan to. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin po natin to. Nako, ito pong si Arn. Nako Sabi po dito ni Arnold Clavio mga kababayan, walang basihan ang pagdawit, walang basihan ang pagdawit kina Saldico at Martin Romualdez sa flood control. Ayan. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Arnold Clavio na walang basihan ang pagdawit kaya Romualdez at kay Ko? Nako. Hindi kaya ito nagtatanong lang hindi po ba kaya nabayaran itong si Arnold Clavio at nagbubulag-bulagan sa mga nakikita at naririnig niya? Kung kami ngang mga ordinaryong Pilipino, no? Naniniwala kami na may kasalanan at involved talaga ang dalawang ito. Ikaw pa kaya na isa kang journalist, no? Broadcaster, may mga connection ka para sa mga informasyon. Ano ka ba? Bayaran? Di ba? Sabi po natin mga kababayan, malaki na ibayad kay Arn. Totoo kaya? Bayad ni Tambi, napartihan na siguro. Ito si Mr. Balabagan. Nako po. Natural na yan. Talaga ang sabihin mo. Oo nga no? Bantay, salary, kumusta si Sara Balabagan? Ayan Oo nga no? Sa tuwing napapag-usapan si Arnold Clavio, palaging nadadawit din si Sara Balabagan mga kababayan, no? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin. Sabi po ng attorney Ito, attorney po ni ni Saldico. Saldico already richer than mayaman na daw. Richer than Cynthia Villar, Manny Pacquiao before entering Congress. Ayun. Former lawmaker Eli Saldico was already rich before entering Congress in 2019, declaring a staggering 4.1 billion of net worth, surpassing Cynthia Villar and Manny Pacquiao, who emerged as the richest senators in the 18th Congress. His lawyer confirmed, kinumpirma na po ng abogado ni Saldico na talagang mayaman na daw si Saldico bago pa man siya maging kongresista. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo na mayaman na talaga si Saldico? Kung mayaman na siya, bakit siya ngayon nagtatago? Diba? Bakit ka nagtatago, Saldico, kung mayaman ka na pala? Diba? Bisitahin nga natin ang mga nagkomento. Sal-en won't lie outside his declared sal-en is deemed ill-gotten. Ayan mga kababayan. Kaya nga kung bilyonaryo ay bilyones din nanakawin. Pag milyonaryo naman ay milyones ang nanakawin. Oo nga. Correct. Diba? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto pa. Last po natin pag-uusapan. PBBM patuloy pa rin pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ayon po yan sa Okta Research. Bumaba man ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., nananatiling majority pa rin ng mga Pilipino ang naniniwala sa kanyang liderato.
Ayon po yan sa Okta Research. Nako po. Oh. Tingnan niya natin yung mga nag-react kung talagang totoo nga. Oh. Yung nag-react, yung tumawa, 11,000. Yung galit, 1.7 thousand, no? 1.7 thousand, okay? Yung nag-like, 625 lang. Nako po. O yung nag-heart, 888 lang. Yung umiyak, 49. Yung napawaw, 48. Yung napalab, 25. Nako po. Ha? Ano po ang inyong masasabi dyan? Sa palagay ko po, 99% pa ito. Or 95% of the Filipinos, tinatawanan lang ang survey na ito. Di ba? Sabi po dito, baka BBM patuloy pa din gigigilan ng taong bayan. Oo nga pinanggigigilan. Galit na ang taong bayan. Okta Research, how much? Bodol din. Oo nga bodol din ba Okta Research? Ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang kasi wala kahit anong gawin nila talagang taong bayan medyo galit na po talaga. Hindi lang medyo, talagang galit na galit, di ba? Ito mga karibin natin, pasadahan po natin ang balitang ito. Ang video ito, sa kabila po ng pagbaha sa Cebu, PBBM inimbitahan ang Blackpink sa Malacanang. Aba, nagparte-parte na po sila. Grabe. Grabe ho yung balita ngayon itong Blackpink. Kilala nyo ba yung Blackpink? Yung kumanta ng 21, di ba pala yun? 21 pala yun. Iba yung Blackpink. Alam niyo naman tong Blackpink, di ba? Yung mga bumasag sa typical K-pop. Bakit to? Sila ho ang girl group na medyo malaswa. Medyo malaswa. Hindi naman! Ikaw naman, Barat Bay. Hindi kasi ibang mga girl group, medyo ano sila medyo wholesome. Itong Blackpink po medyo mahilig magpa-sexy baga. At eto na nga, ang lupit ho ng balita na ito. Itong balita na ito kung saan sila daw ay naimbitahan ni Marcos. Sa kalagitnaan ng mga sakunang nangyayari, korupsyon, sa kalagitnaan ng mga matitinding panggagasta at mga katiwalian na nangyayari sa Pilipinas, at lalong-lalo na nangyari lamang dito sa Cebu. Abay, may lakas loob pa na si Marcos ay imbitahan ang mamahaling grupo na Blackpink. Ito ay K-pop. Naku po. Gago. Ay nako, alam nyo mga kababayan hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi ako matutuwa dahil hindi ako, mahilig naman po talaga ako sa mga K-pop kasi alam nyo naman meron din tayong hinahawakan na girl group, so ibig sabihin talagang ito yung mga nagbigay inspirasyon sa amin, pero hindi ko alam kung matutuwa ako dito dahil ito na nga yung nangyayari sa bayan natin. Ang tindi ng korupsyon. At dahil sa korupsyon, maraming namamatay dahil nga po sa mga bagyong nangyayari, lintik ang baha. Pero nagkaroon pa ng kapal ng muka itong si Marcos na imbitahan ng Blackpink di umano. Naku. Gago! Banat Bay, baka naman fake news yung sinasabi. Naku, si Banat Bay pa, hindi ito magpe-fake news Hindi ko tayo nagpe-fake news, pero saan mo ba nabalitaan niya, Banat Bay? Ito, tingnan natin itong picture na ito. Ito po ay isang lehitimong balita. Ayan, naku po, pabihira. Ang sisiksi. Ano bagang sabi riyan, Banat Bay? Ito, ang sabi riyan sa balita na yan. Sandali lang, chotomate. Masyado kayong atat-natat porket Blackpink lang Ang sabi sa balita na ito, ayan umapila si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na iwasan ang magarbong Christmas party bilang pakikiramay
sa mga kababayang nasalanta ng sunod na kalamidad sa bansa. Ayos ha, maganda. Maganda yung sinabi niya, maganda. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, layunin ng panawagan ng Pangulo na ipakita ang malasakit at pakikiisa ng administrasyon sa mga Pilipinong patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot ng mga bagyo at lindol. Wow. Okay. So, sabi ni Marcos, wag daw tayo magkakaroon ng mga garbong party, wag tayo magkakaroon ng mga garbong pagdidiwa ngayong Pasko. Maganda, di ba? Ngunit, patay tayo pag may mga ganyan salita, yung Pero sila lang po ang pwedeng sila lang po ang may karapatan para magdiwang, magparty-party, no? Na magarbo. Oh. Paano yung mga kababayan po natin na gusto rin, di ba? Yung may mga pera. Oh, di ba? Pero sila sa Malacanang, Blackpink po ang kanilang bisita. Ngunit, pumupunit sa gitna ng panawagang ito para sa simpleng Pasko, may pasabog. Sino? Ako po, may pasabog. Sino? Si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Naku po, patay kayo. Ano yung pasabog niya? Matapos ibahagi ang impormasyong imbitado umano ang K-pop group na Blackpink sa Christmas party ng Malacanang. Nako! Hindi nyo ba inimbitahan nito si Kiko? Hindi, baka kasi mamaya hindi lang imbitado si Kiko, kaya Kiko Barsaga, kaya inilabas niya ito. Hindi. Biro lang. Kiko, I love you so much. So yun mga kababayan, ano po inyong opinion, reaksyon patungkol po sa ginagawa ngayon ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Yan, i-komento nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.